Welcome ulit sa channel natin. So ngayon, may bibigay tayo ng sample problem para sa hydrostatic pressure and plane surfaces. So ang introduction para sa lesson na to ay ibibigay natin yung link sa description box. So kung gusto niyo makita yung derivation ng mga equations ng resultant hydrostatic force, yung center pressure, so refer na lang dun sa link na ibibigay natin sa description box. Yun. Anyway, yun lang din naman yung mga equations na i-apply natin dito na pag-solve sa sample problem. By the way, kung bago lang kayo dito sa channel na to, so nagbibigay tayo dito ng mga engineering na lecture videos, tutorial videos, so iba-ibang mga subjects lang. So kung engineering student ka or kung ano mang gusto mo lang matuto ng kung ano-anong physics na subject or engineering related na subject, so yun, para sa yung channel na to. Anyway, diretso na tayo sa problem. Meron tayong inclined circular gate with water on one side, shown in the figure. Determine the resultant force acting the gate and the location of center pressure. So, straightforward din na problem to, no? Sa hydrostatic pressure and plane surfaces, kukunin yung hydrostatic force, tapos saan yung center of pressure. So, ito yung figure natin. Ito yung gate, which is a circular na shape. Ito yung diameter, 1 meter. Tapos, yung depth ng water from the edge of the gate is 1.5 meters from the water surface. So, again, kukunin lang natin dito yung hydrostatic force saka yung center of pressure. Okay? So, dito may naka-indicate na ito yung center of gravity, tapos ito yung center of pressure. So, anyway, solution. First, hydrostatic force. Ang equation natin is unit weight times hcg times area. Okay? So, again, kahit na naka-inclined yung surface natin, project mo lang siya as vertical para mas madaling mahanap yung HCG. No? So, yung HCG natin, i-analyze natin yung gate natin. Actually, dito na yung, yung vertical na dimension, which is 1/2 sine 60 meters. So, i-add mo lang yung 1.5 tsaka yung 1/2 na ito, yun na yung HCG mo. Pero i-discuss na natin kung paano yan nakuha. So, of course, meron kang gate dito na 1 meter. So, ito yung Y, which is the vertical na dimension. Pag ipo-project mo yan na vertical. Tapos, ito yung angle na binigay, which is 60 degrees. So, ito yung angle na yan. So, sine 60 is actually Y over 1. Therefore, Y is just 1 times sine 60 or sine 60 lang. So, ito na yung equivalent niya na Y ng buong figure. So, 1/2 niyan, yun yung center of gravity natin ng gate. So, kaya meron tayong 1/2 sine 60 meters dito. Okay? So, yung HCG natin is 1.5 plus 1/2 sine 60 meters. Kaya yan ang sabi natin kanina. No? And then, water lang yung fluid. So, ang unit weight is 9.81 kN per cubic meter. Ang bilis natin magsalita. 9.81 kN per cubic meter. Tapos, ito yung area ng circle. No? So, alam nyo naman yata lahat to. No? Pi over 4 d square. So, given diameter na 1 meter, so you will have the F, evaluate nyo lang ito sa calculator, and then you will have the F equals 14.89 kN. So, para tayong hinahabol. Meron palang case din last time yata na parang may student na nagsabi na para tayong nagra-rap. Anyway, ganyan na tayo magsalita. Pwede nyo namang ulitin tong video pag hindi masyadong makatch up. But anyway, yun na, ganun na yun. Yun, nakuha na natin yung center hydrostatic force. Kuha na natin yung hydrostatic force na 14.89 kN or pwedeng 15 kN. So, yun yung hydrostatic force experienced by your gate pag ganito yung depth ng water. Okay? Next na kukunin natin is yung location ng center of pressure. Okay? So, ito yung equation natin. YCP equals Y bar plus YC over Y bar A. Kukunin natin una yung IC or yung moment of inertia. So again, ito yung equation natin ng moment of inertia para sa isang circular na shape. So pi r4 over 4 which is centroid. So dito yan base yung moment of inertia natin. So again, pag hindi nyo masyadong magets pala yung moment of inertia, parang pinaikot mo lang yung kaya siya tinatawag na moment of inertia kasi may moment ka with respect to a specific axis. Na for example, pag ito yung surface mo, parang pinaikot mo siya dyan sa axis na yan. Okay? So, yun yung effect ng moment of inertia. So, parang ang importance lang actually ng moment of inertia is
kunwari sa gate mo, parang pag mas malaki yung moment of inertia mo, mas stable. Kasi kunwari, i-compare mo yung mas mataas yung height. For example, for rectangular shape na ang moment of inertia mo ay BH cube over 12. So, malaking bagay yung H kasi naka-H cube. Ibig sabihin, pag malaki yung H mo, mas malaki yung moment of inertia mo, okay? So, pag malaki yung H mo, mas mahirap siyang i-bend pa ganun. So, that's moment of inertia, di ba? Yung parang ipinaikot mo siya at a certain axis. For example, ito yung axis mo. So, dyan mo siya papaikutin. So, yan yung moment of inertia. Compared sa pag mas malapad, na mas konti, for example, yung H, mas maiksi. So, mas maliit yung moment of inertia mo. Di ba, mas madaling i-topple down yung ganyan lang kaysa nakaganyan na figure. So, yun yung application or yung importance ng moment of inertia. Especially sa design, sa strength of material, saka dito, sa gate mo. Parang mas stable pag mas mahaba o mas malaki yung moment of inertia mo. And then, hanapin mo lang yung dimension na magpapalaki ng inertia. So, yun, mas ano ba tawag doon, efficient na shape pag mas malaki yung moment of inertia. Anyway, yun na yun, no? Para sa moment of inertia. So, ito yung moment of inertia ng circular natin na shape. I hope na-gets na-appreciate yung yung sa moment of inertia na ganoon nga, mas stable siya pag mas malaki yung inertia kaysa mas maliit. Kasi, di ba, ito, pag nakatayo ito ng ganyan, tapos, yan mas mahirap itong iikot pag nakaganon kaysa compared sa nakaganito lang. Okay? Yung naka-sidewise na, Anyway, yan yung moment of inertia natin. And then, para sa Y-bar, ang Y-bar natin is supposedly measured dito, no? Galing sa water surface, papunta dito sa center of gravity. So, yan yung Y-bar. So, this is 1.5 sin 60. Bali, kasi naka-vertical yung 1.5 natin. So, kukunin natin yung naka-slant naman, nakapatagilid na dimension. So, this is 1.5 sin 60 plus your 0.5 na distance dito para sa center of gravity, okay? Kaya meron siyang ganito na 1.5 sin 60 plus 0.5 meters. Kasi ang centroid ng circle ay nasa gitna, which is 5 meters from the top. So, ito yun, no? No, not 5 meters, but 0.5 meter. So, galing dito, 0.5 meter. Kaya meron ganito. So, ito yung center of gravity. Ito yung Y-bar natin. Galing sa water surface, papunta dito sa center of gravity. Yan yung Y-bar, okay? So, substitute na natin yung IC, tsaka dito, tsaka yung Y-bar. Ang A, madali lang naman yan, no? Pi over 4D squared lang naman, okay? So, substitute. Ito yung Y-bar, ito yung IC, tsaka ito yung area. Makuha natin yung center pressure as 2.26 meters. So, ito yung ang measurement ng YCP natin is galing dito, papunta dyan. So, nandito yung hydrostatic force natin. So, yun. Pasensya, may mga bloopers yung video natin. So, anyway, huwag kalimutan ulit na i-like yung video natin pag gusto niyo yung content. Yun, salamat ulit sa panonood. At I think ito na yun para sa sample problem na to. And I hope hindi masyadong nakakalito. And yun, salamat ulit and see you sa next na video upload natin. Thank you.